Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Remember the Sabbath day to keep it holy. Honor thy father and thy mother. Thou shalt not kill. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. And thou shalt not covet anything that belongs to your neighbor. Tayo po ay manalangin. Mahal naming Amang Yahweh, sa ngalan po ng aming Panginoong Yahushua, Hesus Kristo at naming Diyos Espiritu Santo, ay pinauubaya ko na po sa inyo ang lahat ng aking tatalakayin sa araw na ito. At na may magbigay ito ng inspirasyon pang-espiritual at ang katuparan ng pagpapala ninyo ng magandang hinaharap para sa amin sa nalalapit na panahon at tuluyan na maglaho ang salud na kumano sa buong mundo. Maraming salamat po, Amang Yahweh, Panginoon niyo. Amen. Ito po, magandang araw bubuli sa inyo. Medyo ngayon ho na, tagal na tayo buwan sa susunod na video. Dahil sineset up ko itong itong operating system natin, kaya hindi ko pa ma-fine tune yung apps nito, kaya ipagpa-menu muna at ikat pa naman po ay medyo may konting improvement na tayo kasi HD na po tayo. Nag-improve na konting image natin. So anyway, ngayon po, ang gusto ko lang po i-breakdown yung mga nag-transpire sa mga araw po. At nung nasabi po nung unang videos natin nung August na itong pandemya ito, itong salad na to ay sa tingin ko po aking po paniniwala sa paggabay sa atin ng ating Panginoon ay hindi naman ito magtatagal ng habang panahon. Nasabi ko nga po na anong gawa ng tao ay wala pong magiging permanente dito. At ngayon po nakikita natin po at itong medyo hindi pa rin ba sa Europa po lumalakas pa rin dumadami pa rin ang bilang ng mga tinatamaan nito, nahahawaan nito. Subalit ang death rates niya malaki na po ibinaba. So may improvement na rin to. Na sabi nga nila ngayon parang ano lang daw po to, no? Parang flu na lang. Pero ganyan pa man ay patuloy na tayo mag-iingat. Sapagkat ang immune system ng iba-ibang tao ay iba-iba. May malakas, may mahina. Kaya marami sa ibang bansa, sa Amerika, sa Europa, sinasabi nila na ito daw yung lockdown, at may isa pong malaking tawag dito na opisyal sa Germany, kinasuhan nila pong World Health Organization dahil nga po sa nangyaring itong kasi lumalungan nila basta ng World Health Organization at kasama po dito Center for Disease Control. Sa mismong isang nila ng isang officer ng World Health ng WHO na si David Nabarro na sinasabi ay itigil na ito lahat ng lockdown dito sa buong mundo. So ito po ay isang naway hindi politic po ito, hindi political pressure to, hindi naway totoo hindi na dapat gawin ito. Subalit, sinasabi ko sa atin, patuloy pong pag-iingat. Sasabi nila ang mga eksperto na ang masking daw po, paglalagyan ng mask, nakakabawas ng immune system. Pero, kung wala naman tayo doon, mas madali naman tayo mahawaan.
Kaya kung sa akin lang po naman, ang payo ko lang, tiis-tiis lang po tayo, mag-ingat na mag-ingat. At sa ganun po, pag nawala na po ito, ay bumaba na po ang mahahawaan nito hanggang tuluyang maglaho. No? At yun, social distancing, i-maintain natin, yung inuutos ng gobyerno, masking, at sa maghugas ng kamay, alcohol, lagi magladala ng alcohol sa katawan, at kung kayo may pupunta sa inyong hanap buhay, at kung hindi naman mo, ay sa bahay lang muna. Sapagkat nasabi ko naman mga previous videos po natin, na itong buwan na to, sabi natin medyo critical po to. Itong buwan na to, ang huling buwan ito bago dumating ang eleksyon sa Amerika. At lagi ko nababangkit, bakit sa Amerika, lagi na pag-usapan, nagtatayo siguro, sapagkat po, nasabi ko na siya, ang reset na to ay 20 panig po to, no? Isang gagawa ng mga kabal at isang gagawa ng mga, ng mga white hats at mga matitino ng mga Earth Alliance. Kaya yung reset nila, gagawin nila, yun yung ilunod silang bakuna. Kaya pinapatas ng kaso na may sakit. Na ilang ulit po yung tinalakay po ito, kaya hindi ko masyadong babanggitin. At marami sakit, kailangan ng bakuna. Pag may bakuna, lagyan ng microchip sa loob, babaguhin ang DNA ninyo, at di na kayo makikilala, pati pagkilalin sa Panginoon, mawawala. Ganun kalalim yung teknologi yung ginawa ng maraming taon na pinagplanuhan. Yun yung sa mga reset na ginagawa ng mga kabal na ito, mga Illuminati nito. Yung ginagawa sa White House na ito, yung reset naman ito, at tunay yung reset na sinabi ko na siya, nagsimula pa ito kay John Kennedy. Kaso, inaasa nga siya, di ba, pinaslang po siya dun sa Dallas, sa Fort Worth, Texas. Sinundan po nito noong September 11, pinasabi na yung World Trade Center, kaya 2 beses napapaso ito. Kaya itong pangatong ito, nag-iingat na po lahat ng may kinalaman na sa pagbagong ito, na hindi na po mahadlangan ito ng mga kabal na ito, ng mga ilisita, o puro mga satanista po mga ito. Kaya, iingat lang po tayo, at sabi ko nga na sa inyo na may maganda tayong maasang sa malapit na hinaharap. Subalit, ang pababago nito ay pagbabago sa natin, sa kabubuhay natin lahat. Subalit, hindi tayo makakalimot, huwag tayo makakalimot sa ating obligasyon sa ating Panginoon. Sapagkat susunod paglilitis ay personal na po. Yung mga bagay hindi kayang baguhin ng tao, ang Panginoon ang magpapabago sa atin. Kaya yun lang pong warning ko sa babala sa inyo, huwag kayo makakalimot. Kaya ako na mismo sa ulo natin 10 commandments, sa ulo ko po ito. Kaya hindi ko man nasasabi isa ulo ito kung hindi ko sariling ginagawa. Matagal na po, taon ko na po na sinasa ulo ito. Kasi pag sinasa ulo nyo ito, ang 10 commandments nito, talagang susundin ninyo. Kakatanin na po sa puso at damdamin sa espiritu ninyo na susundin yan. At wala na mawawala pag susundin nyo yan, yun po, sa tamang direction po tayo. No? Kaya yun ang nakikita nyo, yun po, no? So, na madalas nag-usapan tayo commandments, napahalaga po niyan. Okay? So, ayun po, sinabi naman din Baro na tatanggalin na raw yung global lockdown. Ito yung huling balita na hagilap ko, na nakalap ko po. Kung paano implementan. Iba-iba naman ito sa ibang bansa. Katulad yung sa Europa, lumalala po ngayon. Dumadami ngayon, may lockdown pati sa United Kingdom, sa Israel, sa Australia, meron pa rin hanggang ngayon. Kaya sa Australia, may halo naman yung mga, talaga doon, nire-read yung malungga doon, yung mga tunnel doon, mga underground bases doon, para iligtas yung mga batang ito sa mga kababaihan na binihag, o tinorture, o eksperimento ng mga satanista nito. At isa pang ang sasabihin ko nga pala sa inyo tungkol dito sa idolatry, no? Yung huling natin, in-emphasize ko yung Sabbath. Kaya gusto ko naman i-emphasize sa inyo itong idolatry, no? Isang ikalawang utos, no? At babasahin ko sa inyo Isaiah 27, Kapitulo 27, versikulo 9. Kaya't sa pamamagitan nito ay malilinis ang kasamaan ng Jacob, at ito ang buong-bunga ng pag-aalis ng kanyang kasalanan, pagka kanyang ginagawa ang mga bato
ng dambana na gaya ng mga malambot na batong naluluray upang ang mga asera, sa English lang mga asera poles, yung mga sinasamba ng Diyos-Diyosan noong araw, at ang mga larawang araw ay hindi na matatayo. Kaya darating mo panahon to sa interpretation dito nakasulat nito na sa pagdating ng paglilitis, baka itong mga ributo sinasamba natin, baka madurog po ito, no? Maglalaho po ito. Yun ang pagkaunawa ko dyan. Kaya mag-ingat tayo, lahat na tayong mga Pilipino, ang dami na pinaniniwalaan na mga ributo, Diyos-Diyosan, o mga anting-anting, o mismo mga ano natin, mga bisyo natin, na anumang bagay po, nagpapalayo sa panahon natin upang makiisa tayo o sumamba tayo sa ating Panginoon, ay tinuturo ng idolatria. Sabi ko nga, iba nga, pati membro ng pamilya, mamahal sa buhay, kung wala ka na para sa Diyos, ay isang uri ng idolatria, nakasulat din po yan. Kaya istuwid natin ito, napakahalaga mo nito. At kasi tayo po, marami sa atin naniwala sa mga shortcut, kung anong bigay-bigay, kung ano na antik-antik, kung ano, o kinausap niya, imbis na ginagawa natin, ba't di tayo dumiretso makiusap sa taas, sa Panginoon natin? Kasi pa siya pa mismo sinasabi natin kung pinagdadaan natin, pagpapasalamat natin ng diretso, hindi pa doon dumadaan kani-kanina. Yun lang po. Okay? So, mag-ingat lang po tayo sa sundin natin po. Kaya pag nasunod natin to iba, mas madali na. Ang mahirap na naman dyan, na binago-bago ng ibang simbahan po, yung ikalawa at saka ika-apat, yung idolatria at saka yung sabat. Sabi lang, ano yung sabat? Hindi naman linggo. Ang linggo noon, ano gumamana? Karamihan po, una-una nga dito sa simbahang Katoliko, no? Linggo daw ang araw ng pahinga. Subalit, ang nasusulat ng malinaw po yun. Sabado, Biyernes ang paglubog ng araw, Sabado ng paglubog ng araw. Okay? Sa ang linggo, unang araw na po yun ng linggo. At malinaw po yan. Kaya, mag-iingat po na kasi yun, kaya ginawa ng linggo, yung pag nilihis lahat na nasusulat yun ang huling sa nakasulat sa huling aklat, no? Sa Apocalypse, sa Book of Revelation. Huwag yung dadagdagan, babawasan ano man nilalaman ng banal na aklat nito. Kasi hindi kaparusahan tatanggapin na sino man magtangkang baguhin nito ang nilalaman nito. Kaya mag-iingat po tayo. So, ayun. So, tapos itong bumalik sa idolatria po. Kaya itong dalawa po to, ito madalas mong nalalabag sa lahat. Unang-una siguro, masabi ko, idolatria. No? Sa daming bisyo, pagsamba sa Diyos-Diyosan, ano mga agaw ng panahon natin sa Panginoon. Sabi ko, pati yung video games, computer games, kung addict kayo dyan, dahil wala na panimagdasal man lang. Idolatria din po yan. No? Panalalapi, marami sumasamba sa panalalapi. Kaya yun po, isang paalaala ko lang sa inyo. Ngayon, ang pag-usapan natin mga iba-ibang mga nangyari po. Ang isa po pala bang talakayin po ay yung Halloween kasi nalalapit na po itong katapusan ng Oktubre. Na isa na naman yun na ewan na mana natin ko sa Amerikano, sa Kastila, itong Halloween. Alam niyo po ba, ibababala ko sa inyo, yung po ang araw ng ang araw ng kaarawan ni Satanas. Okay? October 30. Kaya mag-ingat sa October 29, 30, November 1. Huwag kayong sinasabi lang, wala na masama, yung bata, pasusuitin nyo ng bawa fairy o Disney characters. Ang punto po niyan, pag nag-celebrate kayo niyan, ibig sabihin nyo, ginugunitan yung araw na yun. Tinatanggap yung araw yung Halloween day na yun. At yun ang araw ni Satanas. Ang sabi ni Satanas, may isa nagsabi nyo isa pong talagang satanista po siya na may makapangyarihan po siya, mataas ang level niya, may rango po siya na satanista na nagbalik loob sa Panginoon. Nasabi raw sa amin yan, nakakausap si Satanas, demonyo talaga, may siya, magiging siya mangkulam, bibigyan ng sakit sa tao, mga kamalasan kayang gawin, nagbalik loob sa Panginoon. Ang sabi niya, isang araw lang ibibigay niyo sa akin. Sabi, 1 taon, at yun ang araw ng Halloween. Itong 20 hanggang November 1. All Hallows Eve o Halloween. Gawin tayo niyo yan.
Bawa, usually mga bata ginagamit dyan, yung mga trick or treat, o yung susot na makostume na makuha ano-ano, nakala wholesome mo na, maganda, fairy tale, o fairy, no, fairy tale, sinasabi, sorry, fairy, o ano mang characters. Ang ibig sabihin yun, ay parang, ano na kayo, meron na pong legal authority si Satanas sa inyo, sa pamilya nyo, sa buhay nyo, sa bahay ninyo, lahat na. Kaya huwag kayo magtaka kung bakit di kayo matatahimik. Kasi kontrolado niya ng buhay niya. Nagkakaroon siya ng legal authority na kontrolin ng buhay niya. Kaya mag-iingat po kayo. Yun ang isang mahalaga na gusto kong banggitin sa itong talakay natin ito. Umiiwas, stay away from going to observing this Halloween. Hindi po makadiyos yan sa kalaban niyang galing. Alright? At yung reset na banggit ko na, yung sa reset po, actually mag-switch na po, no? Magaling to sa central banking na petrodollar, no? Alam niyo petrodollar kasi lang is quoted, di ba, quoted sa US dollar yun eh. Yung mahabang parang ganun yun eh. Kaya lumakas ang US dollar noon, ano. At yun ang hahaba po yung usapin natin. Kasi alam niyo ba yung Amerika, di ba, kumukuha ng bumibili nilang sa Saudi Arabia. Ang Amerika noon mayroon sarili naman langis, pero hindi nila binubuksan yon, yung mga oil rigs nila. Dahil may kasundo sa Saudi, bibili ko langis mo para lumakas kayo. Siyempre tataas sa presyo langis basta may may nag-i-import Amerika ngayon, ano. Pero pambabayad namin sa inyo, hindi cash kundi bonds. Kaya pag kumukuha na lang isang Amerika sa Saudi, ang binagbayad no bonds, US bonds, long bond, 10, 20, 30 years, gano'n. So, kaya nagtinawag petrodollar po yun. Pero ipuputuloy na po yun. Pag pumasok na po ng GSARA natin, itong bagong system natin, itong reset natin, o revaluation ng mga currency, wala na po yun. Yung mga fiat na money na yun, wala na, hindi na gagamitin circulation yun. At ang papapalitan na po, yung gold back na paper o digital currency, no? Yun na talagang tatapos po sa lahat ng mga malawakang corruption sa buong mundo, yung paggamit ng yung central banking US petrodollar. Alright? At sinasabi na yung daw po yung cashless, no? Maraming nagsasabi cashless system, di ba, satanic po yun, di ba? Yun din na pinalano ng mga elitista. Yung tumakabal na to, yung cashless society, sinasabi nila. Yun, alam ko, narinig yun na yun. Applicable po sa atin yun. Ito lang po sa akin. Ang sinusunod ko po ay nasusulat sa Banal Aklat. Wala po nakita masama sa cashless o digital. Actually, ang talagang pera talaga, may pera talaga. Pero hindi matotally makashless lang. Kaya dahil yan nangyayari sa ganitong ganyan, maganda rin yung may digital na currency tayo. Pero lahat ng currency na i-float, pag natuloy na yung GSARA nito, puro gold back na po ito. Maski na digital to gold back to. Hindi yung katulad ng ginagawa dati na digital pero walang pera. Yung talagang kalokohan lang po yun. Secret ng dollar. Pero wala namang underlying collateral yun. Pag-float nun. Kaya sa akin, wag lang po, ang susunod sa Banal na Aklat, yung magpapalagay kayo ng tatak sa anang kamay nyo o sa noo. Pag nagpalagay na kayo ng chip din yan, o ano ba yung RFID na yan, ibang usapan na po yun. Yun po nasusulat. Hindi po masama, para sa akin po hindi masamang teknolohiya. Meron pa rin currency, of course, meron pa rin yung physical currency, kaya gold back, maraming may sa Amerika nagpe-print na sila ng mga bagong pera galing sa nasa National Treasury. At wala na pong kontrol ang Federal Reserve, na sa Amerika. Alam niyo po yan by this time, no? Wala na po siya kapag mag-print ng pera. Lahat ng bagong perang ipiprinta sa Amerika, US dollars, sa US notes, galing na po sa National sa Treasury, sa Treasury Department na po. Alright? So, ang sa akin ko, walang masama po doon. Huwag lang kayo magpapalagay. Uri ng tato. Dapat ang balat natin po, sagrado po yun, ingatan po natin. Okay?
lalagay dyan, o yung chip na yan, babaon nyo na. Marami tayo sa Sweden, meron na mong nakikita nyo na yun, yung parang may ano tawag dito. Marami RFD dito na ididikit nyo sa ano ano na, mabubuksan na yung pinto, may matransactions na kayo, yung mga bank accounts yun, nandun na. So, nandun na po yun. Andyan yung technology. Hinihintay na lang po na para malahawakang ano na po, ikalat na po ito. Ayun na po nahadlang. Kaya malaking balakid po, ang alliance po. Itong, saan tayo kabilang, sa malaking plano ni Satanas na kontrolin niya ang mundo. At isa po to, ang mangyayari to, kaya sabi ko medyo no last time, medyo red alert tayo. Kasi marami po talagang mangyayari ano ngayon, mass arrest, no? Actually, nagsisimula po ngayon, kaya lang hindi pa nadi-disclose. At kung nakikinig sa balita, lalo sa Amerika, kaya nasabi ko pala sa Amerika, kasi pag na-control ng Amerika, okay, kaya nila control ng anumang bansa, ng mga kabal na to. Kasi Amerika, pinakamalaking economy sa buong mundo. So, pag kontrolin niya, hawak lang mundo. Kaya una lang gusto pa bagsakan Amerika. Kaya yung nabanggit ko ano yan, nawala sa isip ko, yung binabalik ko yan. Kaya mahalaga po, kaya dapat susundin natin yung nangyari sa Amerika. The biggest economy sa buong mundo yun. Yan sabi po nga mga lawao, nangunguna ng China, hindi po parang sa US pa rin po yan. Okay? Actually, yung mga sabi ko, deep state po, karamihan po napapatakbo ng China, mga deep state po yan. At darating po yung panahon na magiging isa pang requirement ng revaluation ng RV nito, ni Sara, dapat yung China po, maging democratic country ito, at Russia. Alright? Kaya yung pong isang isang prerequisite, mga requisitos po para matuloy ni Sara na to. Kaya dito kasi sundan na natin sa yung nangyayari, mga balita po nagaganap. So yung mass arrest, pati itong mga BLM, Black Lives Matter, Antifa, at sa mga financial supporters nito. Magsisimula na po yun. At nasabi ko last time yun, akala nila hindi sila matitiklan. Sa mga cellphone nila, hindi alam nakaklone po yun. Na kung sino tinatawagin nila, kung nasa taas nun, ay malalaman na kagad. Alam na. Noon si Trump, yung speech niya, yung kumakampanya sa amin, alam ko na kung sino sila. Lahat ng ebidensya, hawak na namin doon. Kaya gusto mo sa amin si Bill Barr i-expose na, pero sabi mo gusto nyo sa after elections. Kaya medyo nagagalit si Trump. Bakit ba pinatatagal pa? Ganyan sama-sama pinagagawan. Gusto nang guluhin ng Amerika. Okay. So, may kapit pa rin ito mga deep states na ito. Mga aking mga kapatid. No? Kaya hindi pa rin tatalo yan. Sa huling nga lalaban yung mga yan. Hanggang tuluyan ng kung mawala sa mundong ito, mapakulong siya ng habang buhay, habang panahon. At isip na pag-uusig na po ito. Okay? Kaya lang po, malalaman natin, sa pagkaalam ko, malalaman ko sino itong mga to. Itong mga nasa pwesto sila, makapangyarihan. Identity nila yung mga nahuli, napakulong, nakasuhan, o iba pa na-execute na. Next year pa ba, baka sa Marso pa nila ibubunyag ito kung sino itong mga to. Pero, yung yung gate mo nga inaasahan, yung malaking pangalan ng politiko, negosyante, bankero, sa gate mo ilalagay. Yan yung mga lower levels naman to, at yung mga nagpo-protest ng rioties na gumulo sa lasangan, malamang doon sila lalagay sa FEMA camps na yan. Sa buong Amerika may ang daming FEMA camps na ginawa na makabal nun para sa mga Kristiyano, para sa mga kumakalaban sa kanila, yung mga taong na yun ilalagay doon. At pati ito sa Benghazi po, maraming ebidensya na talaga, no? Maraming dokumento na hawak ng Department of Justice na ibinigay na nasabi na sa Kongreso. So makita natin sa susunod na araw, baka yun ang pag-usapan nila kung talagang treason po ito, malaking kaso po ito, talagang treason po sa pagbawalang yan sa bansa nila to, ng mga politikong ito, na hinahangaan ng mga tao, ng maraming tao sa mahabang panahon. Kaya sabi nga, walang lihim na hindi mabubunyag, ma-expose na lahat ng bawal sa kanila. Puro matataas sila. At alam niyo rin siguro, marami siya puro madating presidente pa. Alright?
Inaano nga natin, yung sinasabi nila na in-anticipate po natin naway sa awa, pagpapala ng Ama, naway dumating na po yung biyaya natin. Yun ang hindi namin inaano sa inyo, hindi na-assure sa inyo. Yung hindi na sa Pilipinas, sa buong mundo to. Naway bago matapos naman bago dumating eleksyon sa Amerika, dumating na po ito. Kaya ano lang po kayo, medyo alisto lang po kayo, patuloy ang magdarasal natin. At palapit na pa rin biyaya. Sa balit, lagi ko pinaalala sa inyo, huwag tayo makakalimot, huwag tayo makakasabiyad, sapagkat ang paglilitis sa atin, natin Panginoon ituloy-tuloy. Okay. Baka iba ba dyan pag nakapagpapalain na, paggamitin sa masama, sa bisyo, pagsasamantala sa kapwa, kalasuan, imoralidad, drugs, sugal, paglalasing, kung ano pa po. Kaya, yun po, at talagang darating po paglilitis sa ating individually ng ating po may kapal. Kaya pati nga si Kim Jong-un, kung nabalita niya, umiiyak-iyak sa dusa, sabi niya, humingi siya ng patawad po sa mga tao niya, nagkataka, ba't nagawa niya, diktador po yun. Kaya sabi, bakit ganito? Iba yung reaction niya. Sabi, bakit siya, parang mali daw pamamalakad niya, ang dami naghirap na kababayan niya, ganun, tirama pa nung dumating na virus na to. Diba, dapat matibay siya, matigas ang pusong bato. Sabi po niya, kasi ba inuusig na ito? Kasi lahat po, na head of state sa buong mundo, uusigin to. Lahat ng kriminal po, lahat ng mga tyrants, lahat po na politiko, negosyante, bankero, personalidad, ano mo ba sila? Pati mga nasa simbahan, yung mga pastor, pare, kung ano po. Dadaan po talaga ito sa ano. Kung may ginawang kasalanan, harapin nila ang justisya. Okay. Yung papaalam ko lang sa inyo, alam niyo ba sinong unang-una ang pumirma sa GESARA, sa Global Economic Security and Reformation? Si Kim Jong-un. Gugulat kayo. Si Kim Jong-un, una pumirma. Pero buong paniniwala ko nagkakasundo sila ni Donald Trump. Mapakawala lang itong nag-aaway sila, takutan ng mga nuclear weapon, pero doon nagkakasundo sila. At ang huli-huli daw pumirma mukhang Lebanon sa GESARA nito. Ito pa sabi ko sa World Wellness Organization. Ang pangalan ng doktor nito, Dr. Rainer Fulmich of the German Corona Investigation Committee. Malaki daw, basta pinakamalaking lawsuit to sa buong mundo. Ididemanda nila ang World Health Organization. Ukol sa ginawang pagtatakot sa buong mundo, matatagal yung sakit nito. Totoo, maraming namatay po. No? Kaya lang, iba naman kasi, may namatay sa coronavirus. Sabi, iba-iba immune system. Iba-iba naman yung ibang matatanda. Siyempre, mas madaling, iba naman may existing condition na, may mga sakit na, lalo ko sa baga. Kaya, ayun, pati yung yung na-patented ng World Organization na fake positive na COVID test. Ang binabanggit niya, alam ko, ginagamit dito sa atin yun, pinagmamalaki ba natin. Yung yung PCR test, mukhang may tayo. Yung PCR test, medyo hindi masyadong accurate daw po. Nagbibigay ng false positive. Although titignan nyo, maraming, di ba? Maraming, nakita ko sa GMA, yung laboratory, clinic, maraming aparato doon para makuha niya. Nagpo-false positive. Parang, hindi pa ako nakakatiyak dito. Basta patay na yung virus cell mo. Nakikita pa rin, pag kinikwentang virus pa rin yan. Isa man ang patay na yun sa katawan ng tao. Kaya, hindi ko nagtatap yun. Kasi hindi naman ako eksperto dyan. Kaya lang yun nabanggit na itong doktor na ito, itong German doktor na ito, yung kakasuhan ng World Organization pati CDC. Dahil kasi maraming buhay binasak nito, maraming pamilya, maraming negosyong tumiklop, nabangkarote po. Dahil walang lumalabas, walang economic activity. So, yun. At kung nabatay sa Amerika, pinalano yung deep state pasabugin yung grid doon.
yung communication, no? Yung grade ko, kaya sabi lang dahil tawag dito yung parang di matuloy yung RV nito. So walang komunikasyon, walang internet, walang telepono. Pero na ano to, na naagapan po ng ng Earth Alliance po to, hindi natuloy. Kaya tatlong bagay na dapat masunod po para matuloy itong revaluation natin ng currency. Mag-iiba po value ng mga currency sa buong mundo, no? At hindi na ito katulad existing levels nito. Ngayon ang value nito depende po sa sa dami ng nila ng ginto o silver, yung natural nila, yun ang magiging basis po ng strength ng currency ng kada isang bansa. Ito mga tatlong requirements, no? Yung China trade deal natuloy na nga nung napirmahan ni January 15. Tapos pag natuloy na yung second phase ng deal, dapat yung yung gobyerno na democratic na. Ibig siya tanggalin yung mga doon, yung mga deep state na mga komunista, yung Communist Party o Chinese Communist Party, buwag na yun. Nabanggit previously. Isa yun sa requirement. At yung USMCA, US-Mexico-Canada Agreement, natuloy na po yun. Napirma na sa Senado noong January 16. Kasunod-sunod na yun. Pati yung Brexit noon, yung tatandaan nyo. Tapos pati Russia po. I-decentralize yung gobyerno nila kasi dati kontrolado yung Russia, no? Para maging democratic na rin po. Ito yung mga requisitos para matuloy yun. Mukhang lahat na, yun na lang po, yung pinakamaano dyan, yung sa China. Kaya yun po. So, marami yung sa mga pagbabago, marami tayong expect magbago. Sabi ko na nga po na yung mga teknolohiya na tinatago, na libo po yun, mga 7,000 na patents po yun, mga natural cures, mga herbal, pati yung mga tawag dito, yung lab na sinasabi kapsula, bed, sabi ko, pagpasok mo doon, makikita yung sakit mo, paglabas mo, magaling ka na. Hindi ko lang alam, isang pasukan yung sa kapsula o dalawa. Yung mga technology, matagal na po yun. Kaya lang talagang binaban nila kasi kinokontrol nga ng mga big pharma, ang mga gamot Kaya gusto ng tao lagi nagkakasakit Pati mga pagkain, kung ano hinahalo nilang yung tawag dito, yung artificial sugar, o yung fructose corn syrup, yung fluoride sa mga toothpaste, sa tubig. Ganun paglalason ng ginagawa nila sa tao para pag may sakit, bibili ng gamot. Mapuputol na rin po yan. Pati presyo ng gamot, babagsak na kasi tinanggal ni Donald Trump yung middleman. Laki nilaglag. Sa Amerika, siguro alam niyo po yun, kaya kung makakapag-attest dito na bagit 50% nilaglag. Iba, as high as 80% na nilaglag ng presyo ng mga gamot. Okay. So, isa po na nakakita ng pagbabago. No? Pati media po, no? Ito po hindi ako 100% sure, pero isa po to sa sinabing pinag-usapan ng Earth Alliance na magkaroon ng military takeover sa lahat ng mainstream media outlet. Yun na talagang gusto-gusto na tao kasi puro kasi nulungan makapanood nyo sa CNN, MSNBC, ABC, pati sa New York Times, Washington Post, lahat to mga prime mga sinungaling itong mga media na to na magkakaroon ng military takeover to kasi pag sa election, isipin maraming pakakawalang disinformation itong mga to para matalo na si Trump. So, may magulo na rito, may ganyan na po. Ano mga disinformation na pakakawalan kayo, manda na po kayo doon. Alright? Sa yun, yung malalaking yung mga big 10, hindi ko nababanggitin. Lahat ng malalaking mga higaning tech giants po. Yan. At yun, malawakang aresto, pati internet, maaaring asahan nyo na maaaring mawala doon around 50 minutes, sabi nga 15 minuto lang naman para mabago lahat, babaguhin na sa lilinisin internet. Ito isa pa pinakamagandang balita. Natatanggalin na yung magkakaroon ng internet reset din po, hindi lang currency reset pati internet, no. I-restart ng internet, at tatanggalin na lahat ng mga mga hostile na artificial intelligence, pati yung mga attack bots nila. So
Uh, Sana pa talaga malinis to, pati mga malalaswa, mga karahasan, gano'n. Hindi ko po alam yun. Sana doon. Ano? Pero magkakaroon ng research pati internet. Sa mga control sa internet, mga tech giants sa kumakontrol sa internet, alam niyo po sila kung sino sila. Yun, malawala na sa kamay nila yung ano na, yung sinesensor nilang katotohanan at sinusulong nila yung mga agenda nila. Kasi mga kasabot yung mga kabal. Okay, may ano ito, mga kabal. Kaya yung mga lumalabas sila kung anong gusto ng palabasin, balita lamang sa tao. Maaari masuspend ang kongreso, no? Tapos yung ano, yung mga cellphone niyo, yung emergency broadcast system, EBS, abangan niyo na lang. Kung walang media, walang internet, wala sa TV, ang paghahawakan yung source of information ninyo, yung cellphone ninyo. Kaya siguro natetesting yun dito, parang testing dito ng EBS, yung emergency broadcast system. So kung may bawa, sasabihin ang vote si Presidente, si Trump, sabihin, may nangyari ganito, ganito na, malalaman nyo na doon. Doon kayo bibigyan ng na updates kung anong nangyayari na. Kaya, alam niyo naman siguro, hindi ko sabihin, maraming magsasalita magkaroon ng civil war sa Amerika. Kasi hindi sila, alam na talo na sila eh. Ang itong mga Democrats na to, kaya ibang parang gagawin na guguluhin nila talaga para hindi sila mausik ng batas sila na pinagagawa nila. Pero hindi magkailan magdimananaig ang kasamaan. Talagang darating din rin ang paniningil sa kanilang lahat. Tapos i-announce din mga ninakaw ng mga assets, no? At simulan din doon, lahat naman ninakaw na makabal ito, no? Sa mahabang panahon, mga illegal taxes, mga income taxes. Alam mo sa Amerika, tatanggilin ang income tax. Na ito magiging global po ito. Nasisimulan sa Amerika, maano maging global po ito. No? Kaya ipag-pray na sana matuloy po. No? At maring free healthcare na rin po, bagong batas patutupad, at siyempre po yung mga mass arrest ng mga sex traffickers ito, yung mga paglahi ng mga nawalang mga bata, yung madugudugo sa bata, ito matinding kaso po ito. Kamatayan po pala ito, by the way. Lahat ng madugudugo itong mga bata, mabusabot, wala pong kompromiso, hindi kamatayan. Ang bawa nakapag-kompromiso, bawa nakuha sila ng information, siguro pinaka-relieve sa kanila sa lifetime of reclusion perpetua, tawag natin, habang buhay ng pagkabilanggo. Yun ang pinakaswerte. Pero isang pagkakamali, automatic balik sila sa kamatayan. Sa lahat ng mato, lahat ng maumabuso sa mga bagay. Huwag na silang umasa na kung ano to. Kaya magiging bisexual sa buong mundo na magkanong babago. Kaya talaga pong inaasahan dumating panahon na talagang may iyak tayo sa tuwa sa mangyayari sa mundong ito. Sa babang panahon ng pag-aabuso ng makabal ito. Pati mga student loans, alam ko, baka burahin po yun. At magigisan yung maraming mga utang sa bangko, nabubura na eh. Huling balita ko, sabi, milyon na raw po eh. Yung mga may credit card debts, may mortgages, nakita malinis na kasi lahat illegal loans, lahat ito ginawa ng transaksyon nito. Okay. Suspension of all COVID regulations. Lahat ng mga regulations sa COVID-19 na to, isuspindihin din po kasi puro kalokohan lahat ito. Pati mga number ng mga kaso na matay, wala pong accurate na information binibigyan nyo. Dato, ginasa nila para ibenta ni Bill Gates yung yung bakuna niya. Na matagal nilang hinanda po yan. Kaya yung mga patents po, mga technologies, ibabokas na rin po. Kaya huwag kayo baka magtaka, baka magdagaro ng martial law sa Amerika. At dito sa mga martial law to, para makontrol na ito. Baka lang po, depende po sa gulong gagawin ng mga tao ng deep state dito. Kung hindi naman gano'n, siguro hindi gagawin. Pero kung talagang out of control na, ihandaan nyo na lang, baka matapansamantala itong karoon ng martial law. Kaya maganda kayo ng pagkain yung ba sinabi sa inyo. Pag-in ba kayo ng mga 2 to 4 weeks na supplies ninyo. Gamot, tubig,
mga dilata, mga toilet paper, mga medical kits. Kung anong mangyari, at least hindi kayo lumabas, may magagamit po kayo. Hanggang nagkakaroon tayo ng transition. Kaya sabi nga, pag nangyari sa Amerika to, at ang pagbabago to, ay mangyayari na po sa buong mundo. Okay? So, ayun po. At bago magtapos, may pakikita lang po sa inyong video. Babalik ko po to sa screen ito, no? Yung party watch ko. Kaya may susurpresa lang po ako sa inyo. Ayan. Kilala niyo po yan? Yan. Kilala niyo po yan, di ba? Ito. Dito niyo mababasa yan. Yan. State of the Nation. Conclusive proof, Michelle Obama really is Big Mike. Okay? State of the Nation. We're Big Mike, Michelle Obama. Tignan nyo. Poging-pogi, no? Alright? May ibang clips pa ako dito. Ito sa World Organization ninyo sinabi ko na ends all lockdowns. Okay? Reopen all business worldwide. Alright? October 12. So, October 13 sa atin. Okay? What's next? Sino to? Ayan, no? Sumisingkot pa ng crack pipe, oh. Si Hunter Biden. Durog na durog. Yan. Sa dami ng kaso niya. No? Yan. A timeline of Hunter Biden's years of drugs addiction arrest a multi-million-dollar deals thanks to Daddy. Hunter Biden emails released with photo of Hunter sleeping with a crack pipe like a baby's pacifier. Yung sinabi ko kanina sa inyo. Yeah. Okay, so yun lamang po. Maraming salamat sa inyo ulit. At naway, patubayan po tayo natin Panginoon. Salamat po. Hanggang sa susunod muli. Magkita tayo muli. Salamat po.